iba, let us welcome Ms. Elvira Medina, the chairperson of the National Center for Commuter Safety and Protection. Ma'am Elvira, magandang hapon po and thank you for coming to the studio. Magandang hapon din, Colonel Nibria, at saka sa ating mga tagapakinig. Salamat po sa inyong imbitasyon dahil importante po ang ating mga tatalakayin sa araw na ito. Tama, Ma'am Elvira, no? Kasi this week we've been discussing about yung e-trike and e-bike ban, ano? And I know that you're representing the commuters sector. Ano po masasabi niyo dito? Maapektuhan ba ang mga kasamahan natin na mga mananakay o yung biyahero? Actually, dapat po, yung mga, kasi alam naman po natin yung ating mga uri ng sasakyan, Opo. ay mayroon lang mga tamang lugar, specific Yes. roads. Opo. Ang kanilang capacity ng kanilang mga makina ay restricted din. Opo. Itong mga e-trikes at e-bikes nito, nakakatulong po sa ating commuters dahil sila ang naghahatid sa ating commuters doon sa dapat nilang sakyan, sa bus station, sa jeepney station. Sa amin pong palagay, hanggang doon na lang. Huwag nang pupunta doon sa mga main roads. Kasi ang power po ng kanilang mga sasakyan ay hindi katulad ng ating mga kasabay sa sa mga lansangan, katulad ng sa mga highways po natin. Pagka ako po umuwi ng Bataan, doon sa mismong highway po ng Roman, nakikita po namin mismo mga tricycle dumadaan doon. Pati yung yung tricycle po na instead na motorcycle, di ba? Opo. Yung tricycle na bike lang ang ginagamit. Tricycad. Opo. Opo. So, yun po ay masyadong delikado sa daan. Tama yun, Ma'am Elvira. Actually, the reason behind kung bakit natin sila pinagbabawalan sa national highways, because they cannot cope up with the speed, na doon sa highway na yun, napakadelikado kasi lalong-lalo na sa Bataan. Yung Roman Highway na yan, puro truck halos ang dumadaan Tama dyan, po. So, hindi malingat lang. Tapos yung mga kababayan pa natin, hindi naman lahat, hindi naman natin nilalahat. May mga tricycle drivers po kasi meron silang ginagawang liko muna bago lingon, They will just immediately turn without verifying kung clear o So napakadelikado po. So you agree with the ban, pero maganda yung gamitin yung mga e-trikes na to for the last kilometer, first kilometer and last kilometer of your Yes. commute, Tama Kasi po. yung from bahay, dadaling ka doon sa sakayan ng jeepney, Tama. that could be it, Pero wag lang sa national highway Wag po. na po sa National Highway. Sa loob ng mga barangay or sa pagpunta doon sa mga kasi malapit naman yung mga medical station ng mga medical clinics ng mga Opo. ng mga ng DOH naaabot po yun kasi marami sa kanila meron na rin po sa loob ng mga zones ng barangay. Opo. So yung mga ganon, yung mga social institutions po na naaabot katulad ng eskwela, meron pong mga eskwela na hindi Yes. naman sa main road. Yes. Yun po ang dapat pwede nilang gamitin. Subalit yung para gamitin ito sa pagtawid ng national highways ay hindi po dapat gagamitin. Alam mo, Ma'am Elvira, actually may video kami dito last time na pinakita yung e-trike nasa Osmeña Highway, napakabibilis ng mga sasakyan doon. Napakadelikado po, lalong-lalo na kung yung hindi gumagana yung mga yung mga signal lights at saka yung mga ilaw, baka hindi po kayo makita. Kaya sa mga kababayan natin, antayin po natin yung panutunan na ilalabas ng LTO dito. At sabi nga po nila, Ma'am Elvira, na they will be implementing the ban on January 2. Tama po. So we will take advantage of this. Sa amin po, sinusuportahan po namin yung restriction na yan. Opo. Sapagkat hindi rin po naiintindihan ng ating mga kababayan kung anong ibig sabihin natin. Akala lang nila, ayaw lang. Oo. Pero Akala hindi nila nire-restrict lang natin yung movement nila. Katulad po sa amin sa Bataan, may mga refineries po kami doon. Yeah, oo. Yung refineries na yun, Sa mas Limay, Bataan. mas malaki pa po, di ba? Oho. Ang laki ng refineries. Yes. So, yung mga tanker ang kasabay mo. Sa totoo lang Totoo po. Oh. Minsan madilim pa yung Roman Highway. Ewan ko, may ilaw na yan. Kasi Meron po. nagtrabaho ko for a time sa Maribeles, Bataan. So, lagi po ako dumadaan dyan. Napakadilim po niya. Kaya hindi ako bumabiyahe ng gabi. Kasi baka mamaya, Totoo yun. malingat ka. May truck na nakahinto dyan, na walang ilaw. Napakadelikado. Totoo yan, oo. Pero, Ma'am Elvira, on your, yung sa National Center for Commuter Safety and Protection,
Ano po ang ano nyo ngayon? Well, let's say Activities po namin. activities or yung mga pinagkakaabalahan. Tama. Recently po, nag-i-start po kami ngayon ng activities like sa sa road safety on prevention of crashes, mga ganyan Yes. po. Pero kasama din po yung aming pagte-train sana ng first responders. I am very happy to inform you that May 2, nagkaroon na po kami ng initial bloodletting. Okay. And as a result, we were able to gain for Red Cross about 7,000 gallons of blood. Aha. Yan po ay... So, naka-reserve lang yan. Kung sino may Opo. mga ngailangan pag nagkaroon ng road crash, pwedeng gamitin. Care of sa grupo po ni George Rieca na Angkas. Oh, yeah. Gumawa Si nun. George. Mm. So, yun po yung ginagawa namin. And then, magkakaroon din po kami ng programa na training din po ng mga commuters and then ng mga riders din for first responders. Why the bike people? Opo. Because mas mobile po sila eh. Sila yung Yeah. madaling makakarating. Opo. Sila po yung mas marami sa daan. Opo. Sa ating mga variants ng ating mga vehicles, sa sasakyan, pareho alam natin na pinakamarami ang motorcycle taxis. Yes. So, sila yung nakakakita, sila yung pwedeng mag-responde agad. Sila po yung inaayos po namin yung kanilang training as first responders. At salamat naman at sumagot ang Japanese Embassy Opo. para sagutin nyo. Kasi may bayad po sa Red Cross ang training. Training. So, kasi para maging, sila, talagang certified. Yes. Tama naman kasi mahirap naman mag-responde kung di certified. Ano? Opo. Napakadelikado po ng mga road crashes na nakikita natin sa Tsaka kalsada. meron Baka mali po yung pag-approach nila. Lalo Tsaka pang mayroon pong legal impediment. yun. Opo, tama po yun, ma'am. Anyway, saan nyo po nakuha itong mga training nyo ng mga responders? May mga grupo na po ba silang existing bago sila nag-training sa inyo? Or volunteer sila na dumating lang Red sa Cross training? po. Red Sir, Cross. Ano po ng certified po ng Red Cross? Hindi, pero yung mga training po nila, grupo nyo po. Yung pong mga trainers mismo ng Red Cross, mag-uumpisa po kami mag-training. Magtre-train. So, magte-train. sisimulan pa lang. Opo. Pero nung May 2, ano po yung... Bloodletting na po. At saka bloodletting. orientation. Opo. At saka may initial, po, ng, lalo na yung sa, for the heart. Opo. At saka sa breath. May initial training na. Wow. So, yung CPR. GPR po. Opo, CPR. Very basic. Pero yun po importante sa kalye. Dapat nga bawat bawat isa sa atin, napaka-basic, dapat magkaroon tayo ng basic life support training para alam po natin mag-CPR. Kasi anywhere, anytime, it could happen. Tapos ikaw lang tao, dapat marunong ka Tsaka isa po mag-CPR. napansin namin, yung mga nag-undergo ng initial orientation, Opo. naging mas alert po sila sa Talaga. sa daan. Okay. Kung makikita niyo po, Mas almost- maingat, mas naging maingat sila, you mean. Opo. Pero ma'am, kasi yung mga enforcers, yun nga po sinasabi namin, na mga enforcers laging nasa ground. So, sila yung nakikita ng mga motorista natin. Sila rin ang nakakita ng mga road crash na yan. No? Do you think na kailangan yung mga enforcers natin, just like what you're proposing, train din sila sa basic life support, sa basic road emergency Opo. response? Palagay niyo po kailangan din nila yon as part of their skill set, hindi lang yung magmando ng traffic. Kasi sila yung nandun na on the ground Opo, na sila. siya yung pinakamalapit. So sila na yung at hand, kung tawagin natin, di ba? Yes. So kailangan din po nilang matulungan sa yan. Yung training na yan. Kasi, alam nyo po, yung mga skill sets ng mga enforcers, we do not limit it anymore sa pagiging enforcer, yung traffic management and enforcement. Actually, we are training them to be effective communicators para sila na po yung mag-educate kung kailangan nilang pagsabihan yung mga motorista na nagba-violate. And then likewise, yan nga po, maliban dyan, yung paano mag-responde sa mga aksidente nito. Yung amin pong ititrain na mga first responder, magkakaroon mo sila ng pangalan ng grupo nila, Ligtas Patrol. Ligtas Patrol, ay maganda yan. So parang
kinumbine na safety, response, at saka patrolling, ano. So, maganda pong pangalan niyo, Ma'am Elvira. Anyway, so, ano pong papel ng, nila Sir George dito sa ligtas patrol na ilo-launch? Sa kanila po yung manggagaling yung aming test group. At test group. Mga ilan po yan, Ma'am Elvira? Yung nung nakaraan ang pumasok po sa aming bloodletting at saka sa initial response ng cardiopulmonary ay 700. Marami yun, ha? Pero ang target po namin is 70,000. 70,000? Opo. Do they have that number? Yes. Ng riders? Yes po. Wow. Marami yun. Kung biruin mo, kung matrain mo yun. So we have so many certified First responders. first responders sa kalsada. 70,000, that's a big number na dito sa Metro Manila na umiikot. Colonel, ang mangyayari niyan, kasi pagka naging first responder, mas alert sila. They try not to violate the rules. Isa rin po yun. So, less yan ng possibility ng road crash. May mga uniform po ba to, Ma'am Elvira? Yes. Ligtas patrol. Yes. Yes, okay. Maglalagay po kung graduate po sila ng Red Cross, certified Red Cross first responder. That's good, ano? So yan po yung sa ligtas patrol. Maganda po yan. Ma'am, marami po rin issue ngayon sa transportasyon. Ano? Isa lang yung e-trike and e-bikes na yan. Kahapon po, nakapanayam namin si Sir Mar Balbuena ng Manibela. So, maglulunsad na naman daw sila ng nationwide strike come December 9 to 11. Siyempre, maapektuhan po yung sektor nyo, yung mga commuters. Ano pong masasabi nyo dito? Ang tanong ko kasi sa mga bagay na yan, bakit ang commuter ang pahihirapan nyo? Kami ba ang may kasalanan? Opo. Kami ba ang may kasalanan? Kung ang mga commuter ang mag-strike sa kanila? Mahirap. Pangkabuhayan nila yan eh. So, Hindi man dapat yun. Kasi isipin mo, yun na nga ang pahihirapan mo pa. Di ba, doble, parang, ang may kasalanan, kutsero, bakit ang kabayo ang papaluin mo? You have a point there, Ma'am Elvira, no? Pero, kasi may pinaglalaban din sila Mar Balbuena, ang sinasabi nga nila, ito, bago na naman, ano? Nung una, modernization, may portion na mataas yung crudo, and ngayon, ang ilaan nila may namamayola ng mga enforcers. We respect yung mga, yung mga issues na nire-raise nila. Pero tama po kayo, Ma'am Elvira, na apektuhan yung mga commuters natin. So, do you have dialogues with this transport group also na? Well, pagka nagpatawag po ang LTFRB, nagkakaharap naman kami. Pero sa aming punto po, ito, magpakita kayo ng ebidensya. Kahit magharap lang tayo, magpakita kayo sa amin ng ebidensya na mga sinasabi nyo yan at idudulog natin sa ating judiciary para once and for all matapos. Opo, yung mga reklamo nila. Yung mga reklamo yan. Yes. Mahirap po yung kwento. Mahirap yung kwento. Pero maganda siguro itong mga nagta-transport strike, nagtitigil pasada, siguro maganda rin na magkaroon kayo ng stakeholders meeting kasi tama ka, Ma'am Elvira, naapektuhan yung mga ordinaryong commuters, mga ordinaryong Pilipino, yung mga yun nga mahirap. sabi ko, di ba? Parang, bakit papaluin mo ang kabayo kung may kasalanan yung kutsero? Pero sa mga usapin naman na ganyan, ma'am, ang gobyerno natin talagang nagsasagawa ng paghahanda para sa ganon, yung mga maapektuhan nito. Kung may maapektuhan man, ay masalo natin at mabigyan natin ng serbisyo yung mga commuters na maapektuhan itong mga tigil pasada. Tsaka, sa commuters nanggagaling ang kanilang kabuhayan. Correct. Bakit mo sasaktan yung nagbibigay sa'yo ng kabuhayan? Tama po. Tama Masakit po. yun sa loob namin. Hindi naman kami ang may kasalanan na nagtataas ng ng presyo or nagkakaroon ng diferensya sa inyo. Pero huwag kami yung sasaktan ninyo. Walang katuwiran yun kahit saan ka pumunta. Hindi kami ang gumagawa ng desisyon yan. Hindi kami tinatanong tungkol dyan. Opo. The once and for all, tigilan
Tigilan nila yung mga ano yan. Sa bagay, alam niyo nung nakaraan yan, sinabi nila, may 3 weeks daw silang tigil pasada. Tigil pasada. Kalahating araw lang, hindi naman natuloy. Siguro iniisip din po nila talaga yung pangkabuhayan nila kasi ang hirap naman po talaga kumita ng hindi ka biyahe, lalong-lalo na po sa mga drivers na yan. Tama, we agree, we respect their issues, yung mga pinaglalaban nila. Pero siguro isipin din nila yung personal na income nila, livelihood nila, and also yung kapakanan ng mga commuters na siya nagbibigay sa kanila ng pangkabuhayan na dinideservice sila pag hindi sila bumabiyahe. But anyway, siguro nasa kultura na natin yan, mga Milbira, na talagang pag may mga hinaing, may mga reklamo o may hindi pagkakaunawaan, talagang dinadaan sa mga tigil pasada minsan. Mga Milbira, natatandaan ko, you were advocating before about forensic. Yes. Di ba? I wrote a forensic protocol for road crashes Yun. of the country. I am the author. Yes, I remember that kasi nagsama tayo minsan, I think, sa isang forum, and then you introduced that topic to me na sinabi mo gumagawa ka ng protocol on that. How is it doing now? Is it accepted by Yes, it was accepted in a judiciary decision. Opo. Yung nangyari sa Partas noon dati. Yes, na, yes. Sa La Union. Oh, yes. It was used. Pero may mga forensic investigators ba tayo when it comes to road crashes? Wala. So, Kami ang gumagawa. kayo po. Kami. Pero So, hindi kami you have a group. hindi pa kami pinatatawag ulit. Yung aming kasi the way we do it is we don't just come up with nakasulat. Meron nung kami, pag gumagawa kami face by face, merong video at saka merong audio recording yan. At may Opo. photographic recording. Yes, yes. Lahat po yun. Hindi kasi naman itong mga forensic investigation na to sa mga road crash, it's not only in knowing who is at fault. Yes. It is also that we How can it use happened. how it happened, Why how it can happened. how can we prevent it Yes. from happening again, Yes, di ba? that's right. So it parang pwede natin gamitin yung findings ng forensic investigation na to for policy making. Nung katulad po yung nangyari sa amin na yung una namin na pilot test ng forensic protocol for road crash in the Philippines, ginamit po namin sample yung nangyari sa Ilocos noon na maraming namatay. Opo. Palabas yung jeep, palabas sa sa isang galing sa isang Inner skinita. street. Opo, inner street. Tapos bumangga sila sa harap ng isang malaking bus. So tinignan po namin kung yung problema. And we found out May galing sa inuman yung yes, driver ng jeep. yes. I think you have heard of that Yeah. yung aming analysis, di ba? Pero- Pinakita naman namin. Pero ma'am, you've been an assistant secretary before by DOTR, no? Matanong ko lang, ma'am, what do you think of the parang National Transport Safety Board Well, na yung holistic na parang yung forensic niyo po, parang sila yung repository ng mga informations na yan. Then pag may kailangan ng mga information sa mga committee hearing, nagkakaroon tayo ng institutional data na nandyan, so mariretrieve natin, mapapag-usapan. Ewan ko kung yung I really don't know how they are operating. Opo. Pero maganda siguro magkaroon din tayo ng But the problem is hindi ho na-institutionalize yung aming forensic protocol. opo. Hindi ginagamit ngayon ng kahit anong ahensya. But I'm sure you will agree that it is the most comprehensive type of investigation. It should I agree that na magkaroon tayo ng ganyan, not only in finding whose fault at it sa nangyari kung sino may kasalanan, but also for policy making. Yes, that's right. Para to prevent it from happening Yes, again. that's Tingnan niyo right. po yung sa Antipolo, may namatay na naman doon, yung dump truck. Anong rason? Nawalan ng brake. Lagi na lang ba, i-accept na lang natin, 3 namatay, 3 na injured, na nawalan ng brake. Tama na ba yun? Di ba? So, I think that's where your forensic is needed so that we can prevent these things from happening again. The problem is walang ipinapatrain sa amin na
government agency on how to use that forensic protocol. Hindi nagagamit eh. Opo.